Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, pagpapatalsik kay BP Sara. Planado na. DDS protektado si Vice President Sara Duterte. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye. Yan mga karibin natin, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Huwag tayong papayag, lalong-lalo na dun sa mga hinihiling nilang pagbabago sa saligang batas dahil kakailanganin ng mga pagbabagong ito ang ating pagsasang-ayon. Ang pagsasang-ayon na yan ay magagawa sa plebisito. Now, assuming yan po ang gagawin nila. Kung matuloy ang impeachment at maging successful ito, mababakante ang pwesto ng vice-presidente. Kapag bakante ang pwesto ng vice-presidente, ang ating Pangulo ang siyang magtatalaga kung sino ang papalit. At pipili lang siya either from Congress or the Senate. O nakikita niyo na kung saan pumupunta ito. So mayroong double vetting na tayo on the possibility that changes to the Constitution will be proposed via People's Initiative. So medyo yung source na ito. Medyo credible naman po ang source na ito. Bago natin ituloy ang pahayag ni Attorney Trixie Cruz Angeles, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka... So yan mga karibin natin, nakikita na po natin, no? Talagang planado nga mga karibin natin itong ginagawa nilang mga paninira, no? Pagpapatalsik dito kay Vice President Sara Duterte. Gaya nga po ng sabi ni Attorney Trixie Angeles, mga karibin natin, no? Ito si Attorney Trixie, mga karibin natin, galing po ito sa administrasyon ni PBBM, ha? Kaya, di ba? Doon na po siya galing at pinaalis lang mga karibin natin. Di natin alam kung ano, di ba? Eto na, sabi nga po ni Attorney Trixie, mga karibin natin, once po na mabakante, yan ha? Yan, once lang po na mabakante ang ating ang posisyon ng Vice President, mga karibin natin, ang presidente, mga karibyo, di umano ang pipili ng kanyang magiging vice-presidente. It's either sa Senado or sa Kongreso. Yan mga karibyo natin, may naiisip na po ba kayo? Pwede sa Senado, yung kapatid niyan, di ba? Si Senator Amy, mga karibyo natin. Yun nga lang kung tatanggapin ni Senator Amy Marcos kasi ngayon, di ba, medyo nagkakalabuan sila. Pero may gaya nga nag-comment ng ating mga ka-review, sabi nila is blood is thicker than water pa rin po mga ka-review natin, no? At pagdating naman po dito sa Kongreso, alams na po kung sino po. Pwede bang presidente ka tapos yung anak mo yung vice president? Kung pwede ang ganyan, baka si Sandro Marcos, mga ka-review natin, ha? Pag hindi naman pwede na mag-ama, di ba? Ang presidente at saka vice president, baka sa speaker. Romualdez, mga ka-review natin, pinsan naman. Imposible naman na si Congressman Marcoleta, mga ka-review natin, kasi di ba? Hindi naman ganun ka si Congressman Marcoleta kay PBBM. Yan ha. So yan mga karibin natin, nagbibigay lang po tayo ng opinion kung sino ba, di ba? Pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang feeling of dissatisfaction na nararamdaman natin, tayong mga nandito, ay hindi po mawawala kaagad. May mga tao talaga na responsable para dito sa nararamdaman natin. May mga tao talaga na nilaklok natin sa posisyon sa lakas ng kanilang pangako na alam natin sa araw-araw, they continue to disappoint. Tuloy-tuloy din po
ang kanilang pag-fail sa atin, tuloy-tuloy, that they keep failing not just our expectations, but not just the expectations that they fulfill their promises, pero yung normal na expectations natin. Yan na nga po mga karbi natin eh. Baka mag-trending pa yung ano eh, 'di ba, yung reality versus expectation. 'Di ba? Nagta-trending yan eh. Sa Facebook, nag-trending dati yan. So, anong connection mga karbi natin, 'di ba? Yung reality po natin ngayon, 'di ba? Ay iba po doon sa kampanya pa lang mga karbi natin. Ba? Kayo kung satisfied po kayo or I mean, 'di ba, kung nakikita niyo nangyayari po, no? Nagkakatotoo yung mga pangako mga karib natin nung nakarang eleksyon. Abay, congrats po sa inyo. Kasi nasatisfied po kayo, 'di ba? Pero doon naman po sa mga hindi satisfied mga karib natin. Gaya po natin no, ako dito sa Pinas News Review lagi ko pong binabanggit yung mga pagtaas ng bilihin mga karibyo natin, di ba? Lagi po yan. Kung nanonood ka po sa akin, salamat po. At yan po talaga yung ano ko dito, no? Yung pagtaas po ng mga bilihin na sinasabi nila nga, inflation po yan kasi, di ba? Around the world, ganun talaga. Di ba? Kung may inflation, mga karibyo natin, di ba? Lagi kong sinasabi, bakit hindi tayo tulungan ng gobyerno, malaki naman pala yung pondo dyan sa Kongreso, di ba? Gaya ng mababalik na naman po tayo dyan sa extraordinary pan at travel expenses na napakalaki po, di ba? Kung itulong nyo yan, gaya nga po na nag-comment last time, sabi niya napakalaki pa naman po pala ng ng budget dyan sa Kongreso, bakit hindi tulong yan? Gaya ngayon na napakamahal po ng mga bilihin, kahit subsidiya lang po, di ba? Wala tayong natatanggap mga karibyo natin. Kung talagang problema po ito. Eto lang, hindi ko naman sa kino-compare talaga mga karibyo natin, pero mapapaano ka talaga di ba? Bakit sa bagay wala pandemic din naman yun di ba? Nung kapanahunan ni dating Pangulong Duterte. At doon mga karibyo natin, talaga masasabi mong apektado talaga ang buong mundo, di ba? Bakit hindi po nagtaas ng masyado ang mga bilihin? No? Ngayon nakaka-recover na po tayo sa pandemic, mga karibyo natin. Parang eto, opinion lang to mga karibyo natin sinasamantala po, no? Yung ating pag-ahon, no, diyan sa pandemic na 'yan, kasabay naman nitong mga ewan ko ba, abusadong mga negosyante ba ito? Or mga kumpanyerong negosyante, hindi, joke lang. Wala tayong ebidensya na mayroon silang di ba? Pero diyan po sa agriculture, mga karibyo natin, mukhang kayo na lang po mag-comment nga kayo kung anong masasabi niyo sa Department of Agriculture, mga karibyo. Patungkol diyan sa pagtaas po ng mga agricultural products, yan mga karibyo natin. Wag na po ako. Sa mga kawani ng gobyerno, sa mga opisyal ng gobyerno, yung minimum na serbisyo na nga lang ang inaasahan natin, but every day they seem to be failing us. So wag po natin ilalayo sa ating isip na posible na habang tayo ay nagse-celebrate, sila ay tuloy-tuloy sa pagplano. Hindi natin sigurado kung ano ang magiging filings this December. Kasi may pasok po, di ba? After Christmas, mayroon pa pong ilang mga working days. Hindi natin alam kung anong mga reklamo ang maaaring maihain sa Kongreso o sa COMELEC, o mga petisyon na maaaring maihain over the holiday season. Habang tayo ay nagpaplano ng ireregalo natin sa isa't isa, nagpaplano sila how to perpetuate themselves in power. Lang po tayo tuloy ang ating panalangin sa Diyos na makapangyarihan na sana hindi magtagumpay ang mga ito. Dahil kung sakasakali, baka tuloy-tuloy ang feeling na ganito na we are continuously dissatisfied with the people that we have put in power. So,
may mga naririnig po tayo, information that still needs to be doubly vetted. Ibig sabihin, na-vet ko na siya once. Pero kailangan pang isa pa, another round. May mga naririnig kami, mga plano over the holidays na baka by January, mabigla tayo na may mga moves na baguhin ang ating sariling batas, whether you like it or yes. Diba? At gagawin nila ito by a new means, a means na na-pick up pa nila sa atin, People's Initiative. So, kung tuloy ito, kung matuloy ang ganitong mga plano nila, may pagkakataon pa rin tayong tutulan nito. At ang pinaka-epektibo na pagtututol nito ay doon sa ating pagsasalita. Tuloy-tuloy po natin ipaalam sa ating mga overlords o sa mga taong may kapangyarihan na tuloy-tuloy ang kanilang pag-exercise ng kanilang power that we gave to them, na tuloy-tuloy pa rin nilang ine-exercise against us. Pwede pa rin tayong tumutol. May tiwala po tayo na ang mga puwersa, mga tao na may puwersa sa ilalim ng ating saligang batas na gumitna sa isang oppressive na gobyerno para protektahan ng taong bayan ay tuloy-tuloy sa kanilang pag-observe sa mga pangyayari. Okay. So, muli, ang sinasabi lang po natin, let's be vigilant at kapag mayroon tayong nararamdaman na hindi tama silang ginagawa, kailangan magsalita. Kailangan ipaalam sa kanila. Pasko man ito at isa sa dapat naaalala natin itong Pasko is that we need to watch out for each other. Yun po ang pinakamahalaga dito. Mapabayaan man. So, yan mga karibin natin, speaking po na magsalita, no, mga karibin natin. May mga nagko-comment po dito sa ating channel, no, dito sa Pinas News Review na sinasabi po nila na tayo daw po, no, ay bayaran, mga karibin natin. No, kasi pro-China daw tayo. Bayad tayo ng China. Na ito lang po yung masasabi ko, kahit hindi lang po sa channel na ito, mga karibin natin, maging sa ibang mga Duterte supporters, ano, mga karibin natin, sinasabi agad nila na pro-China, pro-China. Ito lang mga karibin natin, na iniisip nyo po ba yung yung sarili ninyo bago kayo nagko-comment, mga karibin natin? Kasi kung pro-China kami, mga karibin natin, no? Bakit pa tayo magaganito, 'di ba? Bakit pa natin na i-inform yung taong bayan, no, patungkol po dito sa mga binabalak, no, nila patungkol po kay BP Sara, 'di ba? Oo nga mga karibin natin, supporters po tayo ng mga Duterte. Dahil ba sa, 'di ba, close yung mga Duterte, tapos sasabihin nyo bayaran yung mga vloggers. Eto mga karibin natin, naano ko lang kasi parang hindi nila naiisip, parang hindi sila open-minded, pero wala naman tayong magagawa doon, di ba? Opinion nila po yun eh. Pero syempre, napapag-usapan rin natin dito kasi parang medyo na ano rin tayo na medyo nasasaktan, mga karibin natin, pag tinatawag tayong gano'n na pro-China at bayad ng China. Eh wala naman tayong connection, kahit nga sa gobyerno wala tayong connection, mga karibin natin, no? Hindi po sa defensive, mga karibin natin. Nagpapaliwanag lang po tayo para at least malaman po ng mga nanonood dito, mga karibin natin, na wala pong kinalaman, no? Sino ba tayo para bayaran ng China? Yun na lang po yung isipin ninyo, ha? Sino ba ang mga vloggers, mga karibin natin, para bayaran ng China? Naka po, nagre-review lang naman tayo dito, no? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa, diba, mga plano na malalaking politiko ng ating gobyerno? Gaya nga po ng sabi ni Atty. Trixie kanina, mga karibin natin, pag na bakante po, yan mga karibin natin, pag na bakante po yung posisyon ng Vice President, obligado po ang ating mahal na PBBM, mga karibin natin, na pumili ng magiging vice presidente niya mula sa sa Senado at sa lower house, mga karibin natin. Kayo po ba naiisip nyo na kung sino, for example lang, pumabakante yung
yung posisyon ng Vice President, mga ka-review natin kapag tuloy-tuloy lang ginagawa yung mga plano nila, di ba? O, may naiisip na po ba kayong pamalit kay VP Sara? Wag naman sana. Kasi hindi po talaga papayag ang taong bayan na mangyari po yan, di ba? Ngayon mga ka-review natin, ano po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para atis alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito. Okay? Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kaya Taong Kalye. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, Taong Kalye. Maraming salamat po.